Kabanata 1631. May musika sa bilya ng pamilyang Gomez. Natuwa si Nicholas at masaya niyang sinabi, "Jeremy, ang galing mo talaga." Pinigyan mo si Thomas ng isang sampal sa mukha nang bigla kang lumitaw. Parang gusto mong agawin ang teritoryo ng pamilya Martin sa ibabaw, pero sa totoo lang, inubos mo ang Prosperous Star Pavilion. Ang mapanlin lang na step na ito ang hindi inasahan ni Thomas. "Jeremy, ang galing mo talaga." Inangaan din siya ng matandang butler. Alam ng kahit sino na ilang beses na silang naglaban ni Thomas noon at natalo sila sa bawat pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang tagumpay ni Jeremy, isang malaking hakbang. Kahit papaano ay napatunayan nito na hindi talaga invincible si Thomas. Itinaas ni Nicholas ang kanyang wine glass at masayang sinabi, "Jeremy, tingnan mo. Hanggat magkakaisa tayo, malalagpasan natin ang anumang kahirapan." Tumawa si Jeremy at itinulak ang baso ng alak sa mesa. Malamig niyang sinabi, "Sabi ko haharapin ko si Thomas para lang makaganti para kay Dominic. Wala itong kinalaman sa'yo, kaya huwag ka masyadong mag-isip. At saka, may isa pa akong ipapaalam sa'yo. Ang bagong tatag na Starry Moon Pavilion ay hindi kabilang sa pamilyang Gomez. Itinatag ko ito sa pangalan ng sarili mong apo. Nicholas, sumasang-ayon ka ba dito?" "Apo." Si Dominic. Napangisi si Nicholas sa kanyang isip. Paano siya tatakutin ng isang patay? Ginawa ito ni Jeremy dahil gusto niyang ibalik ang respeto kay Dominic para respetuhin siya kahit namatay na siya. Siyempre, sabi ni Nicholas, "Sinusuportahan kita sa pagtatag ng Starry Moon Pavilion sa ngalan ni Dominic." Tumanggaw si Jeremy. "Pumayag ka dito. Huwag mo itong pagsisihan." "Anong dapat pagsisihan? Hindi ako tatanggi kahit na gusto mong ibigay ko sa iyo ang posisyon ng family patriarch, lalo pa ang pagtatayo ng Starry Moon Pavilion sa pangalan ni Dominic." Parang sinasadya ni Nicholas ang kanyang sinasabi base sa kanyang itsura. Hindi makapaniwala si Jeremy sa sinabi niya. Umisi siya at umalis ng walang sabi-sabi. Ang awkward talaga. Kahit pa magalang si Nicholas, hindi siya binigyan ni Jeremy ng kahit anong respeto. Walang sino man ang nangahas na twetuhin si Nicholas ng ganito. Ang mga ordinaryong tao ay mapaparusahan ng kamatayan kung sila ay nagpakita ng kabastusan kay Nicholas. Inihagis ni Nicholas ang baso ng alak sa mesa at marahas na sinabi, "Sino ba siya sa tingin niya? Binigay ko lahat ng meron siya ngayon. Maghintay lang siya. Pagkatapos niyang patayin si Thomas, ako mismo ang papatay sa kanya. Magiging mag-isa ako, pero ayos lang." Walang magawang umiling ang matandang butler. Sa katunayan, hindi pa rin siya komportable na panoorin ang mag-ama na umabot sa puntong ito. Sa bagay, bata pa lang si Jeremy ay siya na ang nag-aalaga dito. Pagkalipas ng 2 araw, isang bagong kumpanya ang naitatag sa Zephyr City. Ang Starry Moon Pavilion. Ang pagtatag sa kumpanyang ito ay may sapat na impact para impluwensyahan ang hinaharap ng Central City. Ang pinaka-nakakatawang bagay ay ang nominal na chairman ng kumpanya ay hindi si Nicholas o Jeremy, ngunit ang apo ni Nicholas. Nabigla ang lahat sa balitang ito. Posible bang magtayo ng kumpanya sa pangalan ng isang patay na tao? Dapat ang kumpanyang ito ay may person in charge. Pansamantala, si Jeremy ang namamahala dito. Siya na siguro ang may huling sasabihin sa hinaharap. Ang pagpapangalan sa apo ni Nicholas bilang may-ari nito ay isang pahayag lamang. Alam ng mga tao na ito ay malayo sa katotohanan. Pagkatapos ng lahat, ang isang patay na tao ay hindi tao. Maaring magtayo ng isang kumpanya bilang legal na tao. Maliwanag ang sikat na ng kumpanya ay opisyal na itinatag. Tumayo si Jeremy sa entablado at nagbigay ng madamdamin at mapagbigay na talumpati sa isang grupo ng mga tao sa ilalim ng entablado. Na sinasabi ang kahulugan at layunin ng pagtatatag ng bagong kumpanya. Ang mga manager ng Starry Moon Pavilion ay napoach mula sa Prosperous Star Pavilion. Lahat sila ay may mataas na abilities. Ang pagtatayo ng gayong malaking kumpanya ay nakaakit ng atensyon ng mga big shots. Ang layunin ng pagbuo ng Starry Moon Pavilion ay mas nakakatakot. Ang kanilang layunin ay sugpuin ang mga puwersa sa Central City at gawing balanse ang lahat ng fighting forces. Kabanata 1632. Malaking mga bagay ang pinag-uusapan nila. Nangangahulugan ito na gusto ng pamilyang Gomez na lipulin ang pamilyang Martin, ang pamilyang Diaz, at ang bagong puwersa, ang Sterling Technology. Ang kanilang layunin ay masyadong mahirap maiabot.
Baka sa mukha ng lahat na nasa labas ng entablado ang takot at ang ilan ay nagtaka pa nga kung tuluyan na nga bang nawala sa tamang pag-iisip si Jeremy. Pagkatapos ng 2 oras na inauguration ceremony, bumalik si Jeremy sa kanyang opisina at nagsimula ng bagong round ng deployment. Napoach niya ang mga empleyado ng Prosperous Star Pavilion noon. Sa pagkakataong ito, gusto niyang sirain ng tuluyan ang Prosperous Star Pavilion. Gusto niyang magbayad ng mabigat na halaga si Thomas. Kumuha si Jeremy ng isang pirasong papel at isinulat ang challenge letter matapos ang ilang stroke. Pagkatapos, tinatakan niya ang sobra at iniutos na ipadala ito kay Thomas. Thomas, maghintay ka lang at tingnan kung paano kita patutumbahin sa bawat atake na gagawin ko. Samantala sa Sterling Technology, nakaupo si Thomas sa opisina at abala siya sa pagharap sa usapin ng Prosperous Star Pavilion. Kakakuha niya lamang nito, ngunit ang buong management team ay napoach sa ilalim ng kanyang mga mata. Binigyan siya nito ng sakit ng ulo. Mahirap na problema para sa kanya na mag-set up ng bagong management team at kung paano pumili ng mga kandidato. Isa-isa silang sinuri ni Thomas. Sa sandaling iyon, pumasok si Diana na may dalang challenge letter at inilagay ito sa mesa ni Thomas. Mr. Mayo, nagpadala ng sulat si Jeremy. Pakibasa ang nilalaman nito. Pinuksan ito ni Thomas. Napakasimple ng nilalaman ng sulat. Thomas, pinatay mo ang anak ko sa dagat ng apoy, kaya sisiguraduhin ko na magbabayad ka. Nakita rin ito ni Diana at hindi niya napigilan ang sarili niya na magalit, napaka-unreasonable ni Jeremy. Ang pagkamatay ni Dominic ay kagagawa ni Nicholas. Bakit ikaw ang gusto niyang magbayad dito? Bahagyang ngumiti si Thomas. Kung tutuusin, ang pinakamalaking beneficiary ng pagkamatay ni Dominic ay ako. Normal lang na pinaghihinalaan niya ako. Pwede ka nang umalis. Sige. Tumalikod si Diana at umalis. Pagkasara ng pinto, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Thomas at kumuha siya ng lighter mula sa drawer. Naisip niya na walang kahulugan ang nilalaman ng sulat. Kung isasalang-alang ang personalidad ni Jeremy, hindi niya gagawin ang walang kabuluhang bagay. Kasabay nito, ang salitang apoy sa sulat ay napaka-espesyal. Ang iba pang mga salita ay nakasulat sa block letters, ngunit ang salitang apoy ay nakasulat ng cursive. Ano ang dahilan? Matapos ay connecte ang 2 puntong ito, may naisip si Thomas. Tinindihan niya ang sulat gamit ang lighter. Pagkatapos, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Matapos masunog ang sulat, isang fragment ang naiwan, at ilang salita ang malabo na makikita sa fragment na ito. May nakatagong mekanismo pala ang sulat. Matapos itong sunugin ng apoy, ang isang piraso ay naging hindi tinatablan ng apoy, at nasusunog ang papel sa ibabaw na iniiwan ng mga salita sa loob. Jeremy, anong balak mo? Kinuha ni Thomas ang papel at tiningnan ito. Pagkabasa nito ay bahagyang kumunat ang sulok ng kanyang bibig. Sabay tingin sa itim na kabaong sa gilid. Isang itim na kabaong at sulat ang makikita. Si Jeremy ay patuloy na nagpapadala ng mga hindi pangkaraniwang bagay at ang kahulugan sa likod nito ay mas kawili-wili. Sumandal si Thomas sa likod ng upuan at sinabi sa sarili, mukhang makakatagpo ako ng maraming paghihirap sa future. Si Thomas lang ang nakakaalam kung ano talaga ang gagawin ni Jeremy sa sandaling ito. Kabanata 1633. Nang makita ni Thomas ang sulat, nakita rin ni Nicholas ang nilalaman ng sulat. Kanina pa nakita ng taong nagpadala nito ang nilalaman ng sulat. Kumuha siya ng litrato at ipinadala kay Nicholas. Nang tingnan ang nilalaman ng sulat, bahagyang kumunat ang noo ni Nicholas, sinusubukang tingnan kung may mga problema ba dito. Gayunpaman, tila wala siyang nakitang kakaiba. Sa katunayan, walang problema ang nilalaman ng sulat. Ang problema ay ang uri ng papel na ginamit. Tinanggal niya ang larawan at sinabing, mukhang lumalalim ang galit ni Jeremy kay Thomas. Tumango ang matandang butler. Oo, hindi ko pa nakita si Jeremy na galit na galit. Patuloy niyang ginagalit si Thomas sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang kabaong at challenge letter. Nang makuha niya ang mga empleyado ng Prosperous Star Pavilion, itinatag niya ang Starry Moon Pavilion at inayos ang susunod na hakbang. Sinusubukan ni Jeremy patayin si Thomas at hindi siya titigil hanggat hindi namatay si Thomas. Mabuti yan. Tuwang-tuwa si Nicholas na makakaupo siya at makapagpahinga ngayong may tumutulong sa kanya. Kung tutuusin, lahat ng nasa panig ni Jeremy ay ang kanyang mga informers.
Maging ang mga katulong ni Jeremy ay ipinlante rin ni Nicholas, kaya alam ni Nicholas ang bawat kilos ni Jeremy. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtataksil. Nag-install pa siya ng mga bugs sa telepono, landline, at sa kwarto ni Jeremy. Anumang pagbabago sa mga tono ay mabilis niyang matutukoy. Tanging si Tina na lang ang problema. Tanong niya, sigurado ka bang hindi gagaling si Tina? Sumagot ang matandang butler, sigurado ako. Ang laso na ginamit namin ay hindi nabigo. Sa paglipas ng mga taon, daan-daang mga doktor sa Central City ang sumubok nito pero wala sa kanila ang makapagpapagaling nito. Kung sino man ang makakapagpagaling nito, sa tingin ko ay maaaring si Thomas lang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga medical skills ay napakahusay. Pero sina Thomas at Jeremy ay kasalukuyang nasa masamang kondisyon. Paano siya makakakuha ng pagkakataon na pagalingin si Tina? Kaya, ligtas na tayo. Tumanggo si Nicholas sa kasinabing, iyon ang pinakamahusay. Bandang 3 o'clock ng hapon, sumugod si Thomas sa Prosperous Star Pavilion at inayos ang pinakabagong batch ng mga empleyado sa management level. Hinarap din niya ang pinakabagong mga dokumento sa parehong oras. Isa sa pinakamahalagang negosyo ay ang pakikipag-alyansa sa negosyo sa top 10 jewelry companies. Tinondohan ito ng Prosperous Star Pavilion. Pumili sila ng malaking bilang ng mga raw materials mula sa top 10 small at medium jewelry companies. Pagkatapos ng pagproseso, ipinasa ang mga ito sa top 10 companies para ibenta sa pangalan ng Prosperous Star Pavilion. Ang perang naibenta noon ay hinati sa 10% at 70%. Ang Prosperous Star Pavilion ay nakakuha ng 70%. Ang ganitong partnership ay maaaring mapakinabangan ang mga lakas ng bawat kumpanya at mapalalim ang cooperative relationship sa lahat ng aspeto. Ang bawat isa ay kumita ng pera. Napakaganda ng panimulang point ng project na ito. Sa kasamaang palad, ang leader na namamahala sa proyekto ay na-poach ni Jeremy bago ang official na implementation. Walang magawa si Thomas at personal niyang kailangang harapin ang mga bagay na ito. Paunti-unti niyang sinuri at pinirmahan ang bawat dokumento. Sa huli, siya ay napunta sa isang bagong kandidato, si Roy Moreland. Ang taong ito ang katulong ng original leader at pamilyar na pamilyar siya sa proyekto. Makatwiran lamang na siya ang gawing leader. Matapos mapili ang mga bagong tao, nagsimula na silang ipatupad ang orihinal na plano. Sa mga sumunod na araw, isa-isang binisita ni Roy ang mga kumpanya. Gumastos siya ng halos $5 billion para bumili ng maraming raw materials mula sa top 10 companies. Ang malaking deal na tulad nito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong kumpanya. Medyo sobra para sa Prosperous Star Pavilion na pasanin ang responsibilidad na ito matapos kunin ang $5 billion. Ngunit hanggat madodoble ang pera, ang Prosperous Star Pavilion ay magiging mas mayaman sa hinaharap. Ngunit nangyari pa rin ang masasamang bagay. Nang asahan ng lahat nakikita ng malaki ang Prosperous Star Pavilion, ang bagong namamahala, si Roy, ay biglang tumalon sa Starry Moon Pavilion. Wala silang natagpuan na warning signs na parang matagal na itong pinagplanuhan. Ngayon, nagpanik ang lahat. Kung ito ay binalak sa simula pa lang, ang ibig sabihin lamang nito ay agad namang nagpadala si Thomas ng isang tao para imbestigahan ang project na pinangangasiwaan ni Roy. Gaya ng inaasahan ni Thomas, nagkaroon ng malaking problema. Ang lahat ng binili na raw materials ay mababa ang kalidad. Hindi sila ang orihinal na napili. Ang masama pa nito, ang mga small at medium-sized na mga kumpanya ay hindi ito pagmamay-ari na nagsasabi na ang lahat ng mga produktong ibinebenta sa Prosperous Star Pavilion ay tunay. Sa madaling salita, si Roy ay naging isang undercover na agent sa Prosperous Star Pavilion. Para pabagsakin ang Prosperous Star Pavilion, nakipagtulungan pa siya sa top 10 companies upang magtulungan ng palihim na bumili ng maraming low-quality items sa halagang $5 billion. Magandang balita ito para sa top 10 companies dahil maaari silang kumita ng pera. Pinili nilang makipagtulungan kay Roy nang walang pagdadalawang isip. Matapos ang project, bumaba rin sa pwesto si Roy at agad na tumalon sa bagong kumpanya, ang Starry Moon Pavilion. Sa project na ito, ang top 10 companies ay kumikita ng pinakamaraming pera na sinundan ni Roy. Kahit pa hindi kumita ang Starry Moon Pavilion, pwede itong ituring na isang napakakinabangang panalo dahil natalo nila ang kanilang kalaban. Ang tanging natalo ay ang Prosperous Star Pavilion. Isa itong malaking kaguluhan at dahil dito ay nawala na sila ng tuluyan.
Kabanata 1634. Walang silbi ang lahat. Tiningnan ni Thomas ang mga financial statement sa kanyang kamay. Nang makita niya ang mga deficits, isang pambihirang ekspresyon ng galit at kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha. Wala pang isang buwan na kinuha niya ang Prosperous Star Pavilion. Gayunpaman, siya ay patuloy na dumaranas ng matinding pagkalugi. Una, na-poach ang kanyang management team. Pagkatapos, gumastos ang kumpanya ng $5 billion upang bumili ng maraming low-quality goods. Ngayon, ang Prosperous Star Pavilion, na dating nangunguna sa industriya, ay bumagsak mula sa top 5 companies. Nagdusa ito ng malaking pinsala. Ngayon, ang aktwal na pinuno ay naging Starry Moon Pavilion. Ang kakayahan ni Thomas ay nagsimulang umalog. Sa sandaling iyon ay tumawag ang head ng pamilyang Diaz na si Georgia. Agad niyang tinanong, "Thomas, anong ginagawa mo?" Bagamat napakaganda ng relasyon ng dalawang partido, hindi niya pa rin ito kinukonsinti. Talagang hindi maintindihan ni George kung paano naging isang hanggal na tao ang sobrang matalinong nilalang na si Thomas. Ilang beses na siyang nabigo ng magkakasunod. Muntik nang mabankrupt ang Prosperous Star Pavilion. Alam ng kahit sino na inabot ng ilang dekada ang pamilyang Diaz para magawa ang Prosperous Star Pavilion. Ang top 1 sa industriya at ginawa ni Thomas ang isang malaking kumpanya na bumaba sa top 5 sa loob ng wala pang isang buwan. Aha, ang galing niya talaga. Sa pagharap sa kritisismo ni Georgia, wala nang masabi si Thomas. "Ako ang may kasalanan, kaya ako ang mananagot. Pakakuin mo ang responsibilidad." "Paano mo kukunin ang responsibilidad?" "Thomas, umayos ka nga." "Tom." Pinaba ni Georgia ang kanyang cellphone. Tumingin si Thomas sa tanawin sa labas ng bintana at bumulong sa kanyang sarili, masyadong masahol ang developments ng sitwasyon at lampas ito sa inaasahan kong mangyayari. "Jeremy, ang galing mo. Sa mga susunod na araw, mapapalupot sa mga daliri mo sina Georgia, Dylan, at ako, di ba?" Samantala sa villa ng pamilyang Gomez, tuwang-tuwa si Nicholas nang tingnan niya ang mga picture na pasikretong kinuha. Lahat ito ay mga snake shot ni Thomas. Hindi pa nakita ni Nicholas si Thomas na sobrang nasaraan ng loob. Walang bakas ng angas sa kanyang itsura sa pagkakataong ito. Talagang natuwa siya matapos itong makita. Kapag nabigo ang mga tao, makikita ito sa kanilang physical form. Habang tinitingnan ang malungkot na itsura ni Thomas, alam niya na siya ay dumaranas ng mahirap na sitwasyon. Sabi ng matandang butler, kaya pala talaga ni Jeremy. Sa loob lamang ng ilang araw, ang walang katulad na malakas na Prosperous Star Pavilion ay nawasak sa pamamagitan ng isang series ng mga deployment. Si Thomas ay napakahina sa harap ni Jeremy. Tumanggaw si Nicholas. Nakakamangha talaga ang batang ito. Totoo na napakatalino niya mula noong bata pa siya. Sa totoo lang, madalas akong natatakot kapag nakikita ko siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako naglakas loob na pabagsakin siya sa mga nakaraang taon. Sa oras na iyon, kung hindi dahil sa panlilin lang ni Nicholas at sa pagiging masyadong matuwid ni Jeremy, imposibleng mahuli si Jeremy sa pamamagitan lamang ng maliliit na pakulo ni Nicholas. Wala pang nakakatalo kay Jeremy sa isang head-to-head confrontation na may aktwal na kapangyarihan. Inaplos ni Nicholas ang kanyang balbas at sinabing, "Ngayon, pinalabas ko siya para lang labanan niya si Thomas. Kapag nag-away ang dalawang malalakas na puwersa, siguradong matatalo ang isa. Siyempre, sa malamang ay mamamatay si Thomas. Pero hindi ko maiwasang mag-ingat kay Jeremy. Natatakot ako na patayin niya ako pagkatapos patayin si Thomas." Napabuntong hininga ang matandang butler. "Walang duda dyan. Hindi pa nalutas ang nakaraang problema niyo. Ngayon, mayroong isang karaniwang kaaway, si Thomas, na maituturing na temporary relief para sa inyong away. Kapag naalis na niya si Thomas, mas matindi ang alitan ninyong dalawa. Kaya, Master, dapat mong itago ang iyong mga lakas. Kapag ang dalawa ay nasa matinding laban, kailangan mong tipunin ang iyong kapangyarihan at maghanda para bigyan si Jeremy ng isang nakamamatay na suntok." Napangiti si Nicholas. Pareho ang inisip nating dalawa. Sa sandaling iyon, isang utusan ang dumating para magpasa ng isang mensahe. "Nandito na si Jeremy. Papasukin mo siya." "Sige." Ilang saglit pa, pumasok si Jeremy nang naka-poker face at malamig niyang sinabi, "Nicholas, sinira ko na ang Prosperous Star Pavilion ni Thomas. Nakakuha ako ng halos $4 billion na benefits ng palihim. Hindi angkop na ilagay ito sa Starry Moon Pavilion, kaya gusto kong kunin mo ang Purple City para mapanatili ang perang ito. Siyempre, nasa pangalan pa din ito ng apo mo, hindi ikaw." Napangiti si Nicholas.
Oo naman. Tumango si Jeremy. Iyon lang ang masasabi ko. Bye. Tumalikod siya at umalis. Hindi napigilan ni Nicholas na mapangiti sa likuran niya habang palihim niyang sinasabi, hindi ko inaasahan iyon. Kinuha ni Jeremy ang $4 billion mula sa $5 billion ni Thomas. Inilagay pa niya ang lahat ng pera sa Purple City. Haha, hindi ba niya alam na ako ang namamahala sa Purple City? Kumunat ang noo ng matandang butler at sinabing, pero sinabi lang niya na ito ay itatabi sa ilalim ng pangalan ni Dominic. Ikinaway ni Nicholas ang kanyang kamay. Isang patay na tao lang maman ito. Ano ang dapat katakutin? Walang kwentang pag-usapan kung ilalagay lang naman ang pera sa pangalan ni Dominic. Kung tatanungin ang tungkol sa aktwal na controller, hindi ba ako iyon? Naisip ba niya na ang paglalagay ng pera sa pangalan ni Dominic ay pag-aari ni Dominic? Haha, patay na siya. Paano niya may tatago ang pera? Sumagot naman ang matandang butler, nag-aalala ako na si Jeremy ay lihim na naglilipat ng mga ari-arian, kinukuha ang iyong mga ari-arian, at inilalagay ang mga ito sa pangalan ni Dominic. Pagkatapos, kaya niya itong i-claim ng direkta bilang isang miyembro ng pamilya. Sa future, siya ang magiging tunay na head ng pamilya. Napangiti si Nicholas. Huwag kang mag-alala, nakapaghanda na ako. Ang lahat ng mga asset na kanyang inilipat ay dapat ilagay sa ilalim ng pangalan ni Dominic. Kapag hindi ito makuha ni Dominic sa future, dapat itong ibalik sa akin. Patay na si Dominic, kaya sa malamang ay hindi niya ito makukuha. Sa madaling salita, lahat ng asset na kinuha sa akin ay dapat ibalik sa hinaharap. Gusto ni Jeremy na paglaruan ako at bigyan ako ng surprise attack. Haha, nakita ko na sa simula pa lang ang trick na ito. Ha 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 ha. Kabanata 1635. Nalungkot si Jeremy nang bumalik siya sa bahay at nakita ang kanyang asawa na may sakit sa kama. Hinawakan niya ito at marahang hinaplos ang noo ng asawa, nakaramdam siya ng malalim na kalungkutan. Naninikip ang puso ni Jeremy sa sakit sa tuwing naaalala niya na ang kanyang asawa ay maaaring dahan-dahang magkaroon ng kapansanan sa pag-iisip. Honey, nakauwi na ako. Naalala mo pa ba ako? Mahal. Habang siya ay nawawala sa kanyang kalungkutan, isang katulong ang lumapit sa kanya at nagsabi, dumating na ang appointed doctor. Sabihin mo na pumasok siya. Opo, sir. Ilang sandali pa ay pumasok na ang doktor sa kwarto. Isa itong matandang lalaki na may puting buhok at kulubot sa buong mukha. Mukhang nasa 80s na siya. Sa tuwing ibinubukan ng doktor ang kanyang bibig, nakakaamoy sila ng nakakatakot na amoy. Doktor ba talaga ang taong iyon? Iniwasan ng lahat ng mga katulong ang matandang doktor at hindi pinili ng mga ito na lumapit sa kanya. Nilapitan siya ng matandang doktor at sinabi sa kanyang magaspang at matandang boses, Mr. Gomez, ako si Pyra Hermes, ang appointed doctor mo. Natahimik si Jeremy ng saglit. Pyra Hermes, mukhang hindi iyon ang pangalan ng doktor na kinuha niya. Teka, Pyra Hermes. Ang ibig sabihin ng Pyra ay kahoy para sa pagsunog ng bangkay at ang ibig sabihin ni Hermes ay isang message. Isang message tungkol sa apoy. Nagningning ang mga mata ni Jeremy nang lumingon siya para maingat na pagmasdan ang taong iyon at natuklasan na medyo pamilyar siya. Maingat siyang ngumisi sa kanyang sarili, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Umaasa ako sa abilidad mo, Dr. Hermes. Tumabi siya para suriin ni Pyra ang asawa na si Tina. Inabot ni Pyra ang pulso ni Tina. Tinamantala ni Jeremy ang pagkakataon na ito at pinalayas ang lahat ng kanyang mga katulong. 3 na lamang sila sa kwarto. Gayunpaman, ang mga surveillance camera sa kwarto ay binabantayan ang bawat kilos nila. Hay! Sa tingin ko ay hindi ito gumagana, Mr. Gomez, malungkot na sinabi ni Pyra pagkatapos ng 20 minutes na pagsusuri. Masyadong malubha ang kalagayan ng iyong asawa, kaya natatakot ako na wala akong magagawa para makatulong. Talaga, baka sa mukha ni Jeremy ang pagkalungkot. Umiling si Pyra at umalis. Ang minor incident ay natapos na at walang espesyal na nangyari sa pansamantala. Gayunpaman, nang tingnan ni Jeremy ang kanyang asawa, nagulat siya nang makitang maraming pilak na karayom ang nakapasok sa lahat ng acupuncture point sa katawan nito. Kung ikukumpara ito sa mga tipikal na karayom, lahat ito ay hindi kapani-pani walang manipis na silver needles. Kahit gamitin ang mga lenses, mahirap silang makita. Maingat na ibinaba ni Jeremy ang mga kurtina sa kama at dahan-dahang lumabas ng kwarto na may malungkot na ekspresyon sa mukha.
Isang kotse ang huminto sa harap ng Sterling Technology. Bam na ba si Thomas sa sasakyan nang bumukas ang pinto? Naaamoy ng lahat ang mabahong amoy na nagmumula sa kanya nang dumaan siya sa ibang tao. Ito ay katulad ng mabahong amoy na nagmula sa mga matatandang tao. Nagtaka sila nang maamoy ito. Napakabata pa ni Thomas, kaya bakit ang kanyang katawan ay naglabas ng amoy na karaniwang matatagpuan sa mga matatanda? Hindi pangkaraniwan ang amoy na ito. Pagbalik ni Thomas sa kanyang opisina, naligo muna siya bago binuksan ang kanyang laptop at nag-type ng lahat ng uri ng data at impormasyon bago nagsimulang magbigay ng race data. 5 oras na ang nakalipas simula nang umupo siya. Nang dumilim na ang araw, sa wakas ay tapos na si Thomas sa pagbuo ng isang antidote. Tapos na. Kabanata 1636. Gumamit si Thomas ng printer para i-print ang formula na kanyang binuo, pagkatapos ay hiniling kay Aris na ihatid ito sa Red Society Pharmacy para simulan ang arrangement. Pagkatapos nito, ang kailangan lang niyang gawin ay ihatid ang antidote sa mga kamay ng lalaking iyon. Nakumpleto ang lahat sa perpektong pagkakasunod-sunod at walang anumang sagabal na natagpuan. Nanatiling magulo ang sitwasyon sa Central City habang ginagawa ni Thomas ang lahat ng ito. Ang pamilyang Gomez ay patuloy na naglunsad ng malakas na pag-atake sa dalawang pamilya na iniwan silang halos hindi nakaligtas. Hindi tumigil si Jeremy sa kanyang mga aksyon matapos wasakin ang Prosperous Star Pavilion. Nagpatuloy siya sa paglansad ng mga pag-atake sa mga pamilyang Martin at Diaz at bawat isa sa kanyang mga atake ay epektibong nagpahina sa pamilya. Ang main bodies ng Alliance, ang mga pamilyang Diaz at Martin, pati na rin ang Sterling Technology, ay mukhang mga big shot ngunit sa totoo lang, mahihina talaga sila. At dahil sa patuloy na panggigipit ni Jeremy sa kanila, ang Alliance ay nasa bingit ng pagbagsak. Tinakop ni Jeremy ang maraming mga teritoryo at mas lumakas ang impluensya ng pamilyang Gomez. Nakamit ng pamilyang Gomez ang antas ng tagumpay na hindi pa nila naranasan noon. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, makukuha ng pamilyang Gomez ang buong kontrol sa Central City. Ang mga stock ng pamilyang Gomez ay tumataas na rin. Talagang pinapalad sila ngayon. Si Georgia at Dylan ay nawalan ng gana na lumaban sa mga araw na ito at hindi na sila nakikipaglaban pa sa pamilyang Gomez. Gusto lamang nilang protektahan ang kanilang bahagi sa negosyo. Si Thomas lang ang nag-aalay ng buhay para labanan si Jeremy. Ngunit sa kasamaang palad, nahulaan ni Jeremy ang bawat kilos na gagawin ni Thomas, at kahit na anong gawin ni Thomas, palaging napipigilan ni Jeremy ang kanyang mga plano. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Aris at Aquarius si Thomas na puno ng pagkabalisa. Si Thomas ay dumanas ng isang nakakahiyang pagkatalo. Ang kabiguan ng Prosperous Star Pavilion ay simula pa lamang. Kasunod nito, halos nawala ni Thomas ang lahat ng pag-aari niya at ang 90% ng mga share ng Sterling Technology ay nawala lahat sa loob ng isang linggo. Tumuling pagbabalik ni Jeremy, nagawa niyang pabagsakin si Thomas. Ang lahat ng stock at pera ay ipinamahagi sa Starry Moon Pavilion at itinago sa pangalan ng apo ni Nicholas. Ang pamilyang Gomez ay kumuha din ng malaking bilang ng mga bahagi at ibinigay niya ang laha. Di para hamanin si Thomas. Sa madaling salita, ang pamilyang Gomez ay ang pinakamakapangyarihan sa Central City sa ibabaw, ngunit ang totoo. Nangunguna talaga ang Starry Moon Pavilion. Kaya lang, kabilang ito sa pamilya Gomez. Ang Starry Moon Pavilion ay ang pool na binubuo ng mga pamilyang Gomez, Martin at Diaz, pati na rin ang kapalaran ng Sterling Technology. Sa kasalukuyan, si Jeremy ang namamahala sa Starry Moon Pavilion. Ngunit alam ng lahat na maaaring tanggalin ni Nicholas si Jeremy anumang oras at palitan siya kung gugustuhin ito ng matanda. Kaya isang tao lamang ang tunay na magwawagi at ang taong iyon ay si Nicholas. Sa mansyon ng pamilyang Gomez, binuksan ni Nicholas ang isang bote ng champagne. Tuwang-tuwa siya at hindi na makapaghintay na magdiwang. Itinulak siya ni Thomas sa isang desperado na sitwasyon noon kaya hindi niya inaasahan na makakamit ang nakakagulat na plot twist habang umaasa kay Jeremy. Ang Starry Moon Pavilion ngayon ang may pinakamaraming impluensya sa Central City. Personal na nasaksihan ni Nicholas ang paglaki ng Starry Moon Pavilion mula sa isang maliit na buto hanggang sa isang masarap na prutas at desperado siyang matikman ito. Uminom iya sa kanyang baso at pamulong, ang Starry Moon Pavilion ay mature na. Oras na ba para abutin ko ito at kunin? Oras na, Master.
Kung hindi mo ito kukunin ngayon, mawawala ng kontrol si Jeremy at kukunin niya ito bago mo pa ito makuha, sabi ni Joseph habang tumatango. Balak pa niyang nakawin sa akin ang bunga ng tagumpay. Delusional na lalaki. Sabi ni Nicholas, ngayong abala ang pamilyang Martin at Diaz sa kani-kanilang mga sitwasyon, hindi na sila maituturing na sagabal sa daan. Kahit si Thomas ay nabugbog na at hindi na makatayo sa kanyang sarili. Na-absorb ng Starry Moon Pavilion ang mga nutrients mula sa kanilang tatlo at pati na rin ang mga nutrients mula sa aming pamilya. Sa tingin mo hahayaan ko si Jeremy na mabunot ito ngayong lumaki na ito. Humigop muli ng alak si Nicholas at agad na nagsimulang magplano kung paano pababagsakin si Jeremy at ibulsa ang prutas, Starry Moon Pavilion, sa kanyang sarili. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay na kailangang gawin ngayon ay ang pabagsakin ng tuluyan si Thomas. At bukas ang perpektong araw para ibagsak si Thomas. Dahil nakatanggap si Nicholas ng balita na nag-apply na si Thomas ng bankruptcy, masisira ang Sterling Technology sa susunod na araw. Malapit ng Irish Shuffle ang mga puwersa sa Central City. Kabanata 1637. Kinabukasan, mga alauna ng hapon. Inaasahan ng Central City ang isang malaking rearrangement ng forces dahil ang hindi maganda ang development ng Sterling Technology. At ang chairman ng kumpanya, si Thomas, ay nagsampa ng bankruptcy. Ang Sterling Technology ay makikilala lamang bilang isang pangalan sa kasaysayan mula ngayon. Pinaligtad na ni Thomas ang buong Central City sa loob ng 9 na buwan, ngunit hindi pa rin niya matalo si Nicholas at nahulog lang siya sa mga bitag na idinisenyo ni Nicholas. Si Thomas tuluyan ng natalo. Walang emosyong tumayo si Thomas sa harap ng mga bintana sa ikalawang palapag ng gusali ng Sterling Technology at pinanood ang mga empleyadong isa-isang umalis. Walang kalungkutan na maikukumpara sa ganap na kawalan ng pag-asa. Ang pinakamasakit na kalungkutan ay palaging mahirap ipahayag at hindi maiparating sa pamamagitan lamang ng mga luha. At pagkatapos sa nakalipas na ilang araw, isang hindi inaasahang bisita ang nagpakita at ito ay si Nicholas. Dinala niya si Joseph sa Sterling Technology para mapanood nila si Thomas na gawing kalokohan ang Cyril niya. Pagdating ni Nicholas sa second floor, nagsindi siya ng sigarilyo at hinitit ito habang papalapit kay Thomas. Oh, hindi ba ito ang sikat na God of War na si Thomas? Tanong niya na may ngiti sa kanyang labi. Paano mo napunta ang sarili mo sa ganitong sitwasyon ngayon? Nakakaawa ka talaga. Tiningnan siya ng masama ni Aris at sinubukang sumagot ngunit hindi lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Ang nangyayari sa paligid ay hindi mapipigilang mangyari, Nicholas. Masaya ka ngayon pero darating ang punto na iiyak ka, tahimik na sabi ni Thomas nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Talaga? Ikaw ba ang magpapaiyak sa akin? Tanong ni Nicholas nang ibukan niya ang kanyang mga braso. Napakaraming tao na sumubok na paiyakan ako pero hindi sila nagtagumpay, Thomas. Hindi mo rin ito magagawa. Tumingin si Thomas sa bintana at nagpatuloy, natalo ang Sterling Technology pero nandito pa rin ang pamilyang Martin at Diaz kaya hindi ka pa nananalo, Nicholas. May pagkakataon pa akong bumalik sa takdang panahon. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, pumasok si Jeremy sa kwarto. Inasahan mo bang mangyayari ito? Wala ka ng pagkakataon na makabangon pa, Thomas. Sabi niya habang nakatitig kay Thomas. Lumingon si Thomas at nakita si Georgia at Dylan na nakatayo sa tabi ni Jeremy. Kakampi nila noon si Thomas, ngunit sa pagkakataong ito, pinili nilang tumayo sa panig ni Jeremy. Pero bakit? Nagtatrabaho din ba kayo para sa pamilyang Gomez? Tanong ni Thomas na nakakunot ang noo. I'm sorry, Mr. Mayo, pero gusto ng pamilyang Diaz ng prof at imposibleng masundan ka namin sa kapahamakan. Natalo ka na kay Jeremy, kaya bakit ako mananatili sa tabi mo? Nagkibit balikat si Georgia. Ang nagwagi ay gumagawa ng mga patakaran at ang mga natalo ay nabubuhay ayon sa mga ito. Kapag natalo ka, aminin mo, Thomas, dagdag ni Dylan. Ang dalawang tao na nasa panig ni Thomas sa simula ay lumipat na ngayon sa panig ng pamilyang Gomez. Sa pagkakataong ito, si Thomas ay tuluyan ng natalo sa laban at wala nang natitirang dignidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at kalungkutan. Si Diana na nakatayo sa gilid ay hindi na kinaya ang sitwasyon at inabot niya para hawakan ang braso ni Thomas. Gusto niyang bigyan ng katiyakan si Thomas, ngunit paano niya ito gagawin sa kasalukuyang sitwasyon? Hindi sapat ang kahit anong comfort ngayon.
Umitit ng sigarilyo si Nicholas at nakangiting sinabi, pero sikat ka pa rin Thomas, gaya ng inaasahan, dahil isa kang apo ko. Isang kahihiyan lang na ikaw ay lumalaban sa akin at sinusubukan mo pa akong sirain. Oh, naisip mo na ba ito dati? Ako, si Nicholas Gomez, ay madaling masisira. Tinulyapan ni Thomas si Nicholas at nanatiling tahimik. Tama na ang salita. Thomas, mag-isa ka na ngayon. Nasira ang Sterling Technology at ang lahat ng iyong asset ay itinapon sa Starry Moon Pavilion. Panoorin mo na lang kung paano ka papalitan ng bagong hari at panoorin kung paano pababagsakin ng pamilyang Gomez ang lahat ng resulta ng iyong pagsusumikap. Ahaha, nagkibit balikat si Nicholas. Bahagyang umiling si Thomas na parang meron siyang hinaing. Kabanata 1638. Sa sandaling iyon, biglang lumingon si Jeremy kay Nicholas at sinabing, ililinaw ko ito, old fox. Ako ang nakatalo kay Thomas at salamat din sa akin na nakamit ng Starry Moon Pavilion ang kamanghamanghang gawang ito. At nakita ko ang Starry Moon Pavilion sa pangalan ng apo mo, kaya nararapat lang na ako ang may-ari ng Starry Moon Pavilion. Nagsimula na ang labanan para sa prutas. Matagal nang hinulaan ni Nicholas ang hakbang na ito. Nagpalitan ng sulyap sina Nicholas at Joseph, sabay nang ngumiti at naisip, mukhang masyadong magaan ang iniisip ni Jeremy tungkol dito. Jeremy, bakit sa tingin mo ay may karapatan kang maging may-ari ng Starry Moon Pavilion? Tinitigan ni Nicholas na malalim si Jeremy, nanunuya ang mga mata na para bang nakatitig sa isang tulala. Parang may nangyari rin kay Jeremy. Sabi niya, nagtayo ako ng Starry Moon Pavilion gamit ang sarili kong mga kamay at ako rin ang sumire sa Sterling Technology, ako. Gamit ang pag-wave ng kanyang kamay, pinutol siya ni Nicholas. Sige, tama na. May punto ba ang lahat ng ito? Oh, Jeremy, hindi ba ginawa ang lahat ng ito para maghayganti sa anak mo, Dominic? Para sa iyo, ang katanyagan at pera ay panlabas na bagay lamang, kaya bakit pilitin ito? Sa puntong ito, ipinahayag ni Nicholas na wala siyang intensyon na isuko ang kanyang posisyon. Joke ba ito? Bakit niya ito ibibigay? Kapansin-pansin na 80% ng mga ari-arian ng pamilya Gomez ay nasa Starry Moon Pavilion. Kung sino ang may kontrol sa Starry Moon Pavilion ay siya ang tunay na namamahala sa pamilya Gomez. Kung si Jeremy ang namamahala sa Starry Moon Pavilion, si Nicholas na lang ang magiging pinuno ng pamilya sa pangalan at may pagkakataong maalis siya anumang oras. Ang Starry Moon Pavilion, ang bunga ng tagumpay, ay sadyang nakakaakit. Walang sino man ang maaaring tumanggi dito. Ikaw na matandang Sorrow. Paulit-ulit mong sinasabi na hahayaan mo akong pumalit bilang padre de pamilya at ayaw mo ng mamuno pero ngayon nandito ka na nakikipag-away sa akin tungkol sa Starry Moon Pavilion. Tinusubukan mong nakawin itong higanting nilikha ko. Galit na sabi ni Jeremy. Tumawa si Nicholas. Tinuro niya si Jeremy at sinabing, totoo lahat ng sinabi ko. Tinadya ko sana na ikaw ang pumalit bilang padre de pamilya pero dahan-dahan lang. Ako pa rin ang ulo ng pamilya sa kasalukuyan at pagkatapos kong magretiro, ito na iyong pagkakataon, hindi ba? Ito ay mahusay na sinabi pero kaya mahinang naisakatuparan. Sa wakas ay ipinakita na ng matandang Sorrow ang kanyang tunay na kulay. Upang makuha ang Starry Moon Pavilion, inilagay niya ang lahat sa isang tabi. Matapos tanggalin si Thomas bilang isang kalaban at alisin si Jeremy, si Nicholas ay maaaring umupo at magpahinga, alam na walang sino man ang makakahawak sa kanyang posisyon. Ikaw matandang Sorrow, ipaglalaban kita hanggang sa huli. Makikipaglaro ako sa iyo dahil pareho tayong may karapatan na kunin ang Starry Moon Pavilion. I don't think I won't be able to beat you, mabangis na pahayag ni Jeremy. May tiwala siyang gawin iyon. Pero, nakalulungkot, ang mga kaganapan sa mundo ay hindi palaging nakakatugon sa iyong mga inaasahan. Lumapit si Joseph at sinabing, paumanhin, Jeremy, ngunit hindi ka kwalipikadong pumalit sa Starry Moon Pavilion. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tigaw ni Jeremy. Napangiti si Joseph. Hawakan ang iyong mga kabayo at makinig sa akin. Bago kita pinakawalan, pinalis ka na ni Master sa pamilya Gomez at tinanggal ka na sa family tree. Jeremy, dahil hindi ka pa miyembro ng pamilya Gomez, anong mga karapatan mo para makipaglaban sa Master sa Starry Moon Pavilion? Ano? Laking gulat ni Jeremy.
Lumalabas na hindi pa siya bahagi ng pamilya Gomez noong araw na siya ay pinalaya at kahit anong gawin niya para sa kanila ay wala siyang matatanggap na kapalit. Si Jeremy ay ganap na natalo ni Nicholas. Siya ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kabanata 1639. Jeremy gnashed his teeth in hatred and yelled, "Nicholas, sinet up mo ko." Nagkibit balikat si Nicholas. "So, it's not like this has not happened before. Kung kaya kitang ikulong noon, madali na lang kitang patayin ngayon. You'll always be my son. Hindi mo ako matatalo." Naging awkward ang atmosphere. Naniniwala ang lahat na napakalakas ni Jeremy na kaya niyang talunin si Thomas. Tinong mag-aakala na may ibang makikinabang sa kanyang mga aksyon sa huli. Ang kanyang pagsusumikap sa paggawa ng Starry Moon Pavilion ay naging pag-aari ni Nicholas sa huli. Ito ay isang trahedya para sa lahat ng nakarinig nito. Naubos ni Nicholas ang isang sigarilyo at agad na nagsindi ng bago. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa kaligayahan. Tulad ng sinasabi, ang tao ay palaging may high spirits kapag kasama sa mga masasayang kaganapan. Ang isang tao ay nasa ibang estado kapag ang kanyang puso ay masaya. Pero, pagkatapos ng maikling panahon ng kaligayahan, nakaranas si Nicholas ng isang pag-urong. Malamig na sabi ni Jeremy, "Nicholas, baka nakalimutan mo ang isang bagay. Kasalukuyang may nagmamay-ari ng Starry Moon Pavilion. Kahit na gusto mong pumalit, kakailanganin mo ang pahintulot ng orihinal na may-ari." May-ari. Dominic. Umagalpak ng tawa si Nicholas. "Jeremy, pinaghirapan mo na ba ang utak mo? Balak mo bang gamitin si Dominic para pigilan ako?" Itinayo ang Starry Moon Pavilion sa karangalan ni Dominic pero wala na siyang buhay. Nasunog na siya to the point kahit ang kanyang abo ay hindi nananatili. Ang insidente kung saan namatay ka sa sunog noong taong iyon ay peke, ngunit totoo ang pagkamatay ni Dominic sa apoy. Jeremy, kung may kakayahan kang pumunta sa Netherworld para imbitahan si Dominic, gawin mo. Namangha siya sa shamanistic skills mo, hahaha. Si Nicholas ay labis na kasuklam-suklam at hindi na niya itinatago ang kanyang pagmamataas. Siyempre, hindi na kailangang itago ito. Sa opinyon ni Nicholas, walang makakapidyaw sa kanya sa sandaling ito. Pero, malamig na sabi ni Jeremy, "Nicholas, hindi ka ba nagkakamali sa isang bagay? Hindi si Dominic ang may-ari ng Starry Moon Pavilion." Natigilan muna si Nicholas bago siya napatawa. "Gusto mo pa ba akong itama? Sino pa kaya kung hindi si Dominic? Ang pangalan ng apo ko ang ginagamit sa pagtatatag ng Star Moon Pavilion. Gusto mo man palitan ng palihim na pangalan ng iba, hindi papasa sa opisyal na pagpaparehistro." Umalaklak si Jeremy. Tumingin siya kay Nicholas na para bang nakatingin sa isang walang isip at tumawa ng palakas ng palakas. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay gumapang kay Nicholas. "Bakit ka tumatawa?" Sumigaw si Nicholas, "Napapagod ka ba sa pagkawala kaya nawalan ka rin ng malay?" Itinaway ni Jeremy ang kanyang kamay bilang pagpapalis at sinabing, "Ikaw ang nawala ng malay. Alam mo naman, Nicholas, nawala ng buhay si Dominic. Paano magiging kwalipikadong magtayo ng negosyo ang isang taong pumanaw na?" Well, sa sandaling ito lang napansin ni Nicholas na may mali. "Anong pinagsasabi mo?" Dalawang hakbang paatras si Jeremy at umatras sa gilid ni Thomas bago niya inabot at pinulupot ang braso sa braso ni Thomas. Nakangiting sabi niya, "Nicholas, hindi mo nakalimutan, di ba? Sarili mong apo rin si Thomas. Siya ang tunay mong apo." "Ano?" Sa sandaling ito, blanko ang isip ni Nicholas. Sumakit ang ulo niya. Nagkaroon siya ng panandaliang paglipas ng paghatol. Noon pa man ay nakikita na niyang kaaway si Thomas at nakalimutan niya na si Thomas ay tunay niyang apo. Nagpahiwatig din ba ito na ang Starry Moon Pavilion ay itinatag sa karangalan ni Thomas? Si Thomas ba ang kasalukuyang may-ari ng Starry Moon Pavilion? Paulit-ulit na umiling si Nicholas. Imposible. Imposible ito. Hinding-hindi ako maniniwala sa ganyan. Nagkibit balikat si Jeremy. "It doesn't matter whether you believe it or not. Anyway, Thomas is the owner of Starry Moon Pavilion. The law acknowledges this. By the way, inaprubahan mo rin ito, Nicholas." Si Nicholas ay ganap na natulala. Inamin nga niya na ang sarili niyang apo ang may-ari ng Starry Moon Pavilion, pero iniisip niya ang namatay na si Dominic, at sa isip niya, si Dominic na lang ang may-ari sa pangalan.
Paano niya naisip na si Jeremy ay talagang palihim na gagawing si Thomas ang may-ari? Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Kanina lang, kinukutya pa rin ni Nicholas si Thomas dahil sa pagiging mahina niya at kahit kailan ay hindi niya kayang lumaban sa kanya. Pero parang bumalik lang ang karma para sampilan siya sa mukha. Napangiti ng mahina si Thomas at sinabing, Mr. Gomez, tulad ng sinabi ko kanina, huwag kang masyadong tumawa dahil ikaw ang iiyak. Oo, gustong umiyak ni Nicholas. Kasabay nito, sina Dylan at Georgia, na parehong nagkanulo kay Thomas, ay ngumiti at walang awang tinukso si Nicholas ng isa-isa. Lumalabas na lahat ng sinabi nila noon ay mali at lahat sila ay kumikilos. Nag-iinarte na sila mula nang ilabas si Jeremy, hindi lang sandali. Ang lahat ay nagkunwaring balisa, depressed, at puno ng alitan sa isa't isa. Ngunit iyon ay isang gawa lamang para tingnan ni Nicholas. At sila ay tahimik na nagsasaya sa loob ng kanilang mga puso. Napaatras si Nicholas ng ilang hakbang, tinitigan ng mga taong ito na nagtipon upang linlangan siya. Sa sobrang galit niya ay napabuntong hininga siya. Sa sobrang galit niya ay tumaas ang presyon niya. Noon pa man ay matalino si Nicholas at inilagay niya ang mga tao sa kaliwa, kanan, at gitna, ngunit hindi niya akalain na ang grupong ito ng mga kabataan ang magpapatayo sa kanya. Lahat kayo mga anak ng walang ulo. Masayang sabi ni Jeremy, anak mo ako. Kung anak ako ng walang ulo, hindi ba ibig sabihin na walang ulo ka rin? Lalong nahirapan ang paghinga ni Nicholas. Galit siya, galit talaga. Kabanata 1640. Si Georgia ay humakbang pasulong, isang bastos na tingin kay Nicholas, at sinabing, Nicholas, hindi ka ba nagtataka kung bakit patuloy na nabibigo si Thomas? Ilang beses mo nang inaway si Thomas at natatalo sa bawat pagkakataon, kaya bakit laging nananalo si Jeremy? Siya ba talagang mas malakas kumpara kay Thomas? Hindi sa hindi naisip ni Nicholas ang tungkol dito. Ito ay kagalakan lamang ng tagumpay at ang nabulag sa kanya. Napagtanto niya ngayon na si Thomas ay hindi tunay na mahina, ngunit nagkukunwaring kahinaan at sinasadyang matalo kay Jeremy. Dahil ang Starry Moon Pavilion ay itinatag sa pangalan ni Thomas. Si Jeremy ay nagtatrabaho para sa Starry Moon Pavilion. To put it bluntly, nagtatrabaho siya para kay Thomas. Nawala ni Thomas ang Sterling Technology at Prosperous Star Pavilion sa Star Moon Pavilion. Kung tutusin, kumukuha lang siya ng pondo sa kaliwang bulsa at inilalagay sa kanang bulsa. Walang kahit katiting na pagkawala para kay Thomas. Hindi lang iyon, kinuha rin ang malaking bilang ng mga ari-arian ng pamilya Gomez. Inakala ni Nicholas na talagang natalo niya si Thomas sa pamamagitan ng sobrang pagkumit ng mga mapagkukunan sa Starry Moon Pavilion. Pero hindi niya alam na sina Thomas at Jeremy ay nagsagawa ng mga kalkulasyon ng magkasama ng matagal na ang nakalipas. Ang Star Moon Pavilion ay isa na ngayong conglomeration ng tatlong pangunahing pamilya pati na rin ang Sterling Technology na nagresulta sa isang napakalaking behemoth. Si Thomas ang ipinagmamalaking may-ari ng napakalaking halimaw na ito. Sa isang mabilis na pagsapit, naipon ni Thomas ang 80% ng mga ari-arian ng pamilya Gomez. Kaya, bagamat si Nicholas ang pinuno ng pamilya Gomez, si Thomas ang tunay na humawak ng kapangyarihan ng pagsasalita. Tuluyan nang nawala si Nicholas. Bakit? Bakit mo ako pinagtaksilan, Jeremy? Ako ang iyong ama at handa kang magtaksil sa akin upang matulungan ang isang mamamatay tao na pumatay sa iyong anak. Pumalaklak si Jeremy habang hinarap ang galit na saway ni Nicholas. Aniya, Nicholas, sa tingin mo ba ay walang isip ang buong mundo? Alam kong nagsisinungaling ka sa akin noong araw na pinakawalan mo ako. Gumamit ka ng panlilinlang at panlilinlang para makulong ako noon at hindi ako mahuhulog nito ulit. Sinabi mo sa akin na pinatay ni Thomas si Dominic. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Nagkukunwari akong hinamak si Thomas para makuha ang tiwala mo at kumbansihin kang paalisan ako, walang isip. After a pause, Jeremy added, lalo na pagkatapos ng una kong pakikipag-ugnayan kay Thomas, masigurado akong inosente si Thomas. Naguguluhan si Nicholas. Paano ka nakakasiguro? Inilabas ni Jeremy ang isang crescent moon pendant at sinabing, kung si Thomas ang pumatay kay Dominic, hindi sana ibinigay ni Dominic ang pendant na ito kay Thomas. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Nicholas habang nakatingin sa pendant. Nakakatawang sabi. Kung tutusin, ang pendant na iyon ay naipasa na mula kay Nicholas kay Jeremy noon at kalaunan lang ay ibinigay ni Jeremy kay Dominic.
Ang pendant ay isang heirloom mula sa pamilya Gomez. Alam na ni Jeremy ang lahat ng ibigay sa kanya ni Thomas ang pendant ng palihim, at nagpasya siyang tulungan si Thomas na maabot ang tuktok at alisin si Nicholas mula sa sandaling iyon. Matagal na silang nag-aaway. Pero medyo matagal na silang nagsasabuatan. Hindi ito maintindihan ni Nicholas. I-question, paano kayo nakipag-ugnayan sa isa't isa? Halatang napapaligiran ka ng mga tao ko. Tinabi ni Jeremy, oo, napapaligiran ako ng iyong mga tao at nag-install ka ng mga bug at camera sa aking bahay na nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang bawat galaw ko sa real time. Lubos akong nababatid sa iyong mga aksyon. Kaya't kumilos ako na parang kinasusuklaman ko si Thomas para mahuli ka. Tungkol sa kung paano ako nakikipagtulungan kay Thomas. Sa sandaling iyon, ipinalakpak ni Thomas ang kanyang mga kamay at kaagad na may binuhat ang isang itim na lacquered na kabaong. Tinabi ni Thomas, nang unang dumating si Jeremy upang makita ako, binigyan niya ako ng isang kabaong. Mukhang sinusumpa niya ako hanggang sa mamatay, ngunit lumapit si Thomas sa takip ng kabaong upang buksan ito, at sa ilalim ng refraction ng sikat ng araw, nakita niyang lumilitaw ang takip ng kabaong sa ilang linya ng teksto na pinutol ng kutsilyo. Nang ipadala ni Jeremy ang kabaong kay Thomas, balak niyang magtrabaho kasama niya. Ang sulat na pinadala niya ay ang kabaong. Hindi lang iyan, kinuha rin ni Thomas ang isang sulat na nasunog at sinabing, ito ang liham ng hamon na ipinadala rin sa akin ni Jeremy. Naniniwala akong nabasa mo rin ito. Ang nilalaman ng liham na ito ay talagang hindi isang pag-aalala. Ang alalahanin ay nasa papel ng liham. Hanggat ito ay nasusunog sa apoy, ang isang bahagi nito ay mananatiling hindi nasusunog, na nagpapakita ng mga dating hindi umiiral na mga salita. Ang kabaong at ang espesyal na liham ay mga pagtatakip ni na Thomas at Jeremy upang makamit ang pakikipagtulungan at pagpapalitan ng impormasyon habang binabantayan at sinusubaybayan ni Nicholas. Si Nicholas ay naloko mula sa simula hanggang sa huli. Malinaw, ang dalawang taong ito ay nagtutulungan, ngunit wala pa rin siyang alam, at kahit na walang muwang na inisip na si Jeremy ay nagtatrabaho para sa kanya. Nagkamali siya ng kalkula. Pinunasan ni Nicholas ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at marahas na sinabi, sa tingin mo ba kaya mo na lang akong ibagsak ng ganito? Sa huli, ako pa rin ang padre de pamilya ng Gomez. May kontrol pa rin ako sa buhay mo at deaths. Gusto kong makikout si Thomas sa pamilya Gomez. Gusto kong bawiin ang Starry Moon Pavilion. Tumawa si Jeremy at sinabing, I'm afraid you don't have the time. Anong ibig mong sabihin? Pumalakpak si Jeremy at sumigaw, wife, ikaw na ang maglaro. Isang tunog ng mga yabag ang nanggaling sa koridor. Lumingon ang mga tao para tignan, may makikitang babaeng pumasok. Napatulala si Nicholas sa babaeng ito. Siya si Tina, ang babaeng pinadalhan niya ng droga at nawala ng malay. Naka-recover na siya.